Magandang umaga sa bawat isa sa inyo at I hope and pray na dala ninyo ang inyong mga banal na kasulatan at bago tayo dumako sa pagbabasa at thereafter paghihimay-himay ng salita ng Diyos upang makakain at mabusog ang ating mga kaluluwa at tayo ay makapagpatuloy sa pangalawang yugto ng ating mga lakad sa buhay Kristiyano patungo sa ating ultimate home, ang ating tahanan sa langit. We are glad to see Sister Pat Valera back from Australia. So we welcome you again, Sister Pat. And thank you for being around. This will be the last Sunday on such subjects na ito ay names worth having, mga pangalan na magandang makamtan, maging totoo sa ating mga buhay. Ang mga pinakatanyag dito ay Christians o kaya believers o ambassadors for Christ, etc., etc. So the last will be this morning, na ito ay may bahagi rin yung inawit ng choir. Kayo ay tulad ko mahilig magbasa ng dyaryo maliban sa lahat ng mga babasahin at of course ang salita ng Diyos ang pangunahing aklat. Ito ay tinawag na aklat ng mga aklat. Walang makakahigit makapantay dito sapagkat ito ay salita ng Diyos at salita ng buhay. Isa sa favorite section ko sa dyaryo ay ang comic section. Especially, hindi ko pinapalampas yung mga crossword o kaya yung jumble na as much as possible, I tried my best na ito ay sagutin because it expands your vocabulary, your knowledge of words. But of course, ang pinakagusto ko talaga ay yung mga comics, lalo na yung mga hilarious na comics na nakatatawa because it is said, a merry heart doeth good like a medicine. At isa dito because accurate siya ang kanyang mga dinodrawing. If I can recall, ang apelyido ng artist na ito ay si Aranda. Okay? Ang favorite na una kong binabasa sa mga comics, sa comic section, ay itong Proof, si Professor. At last 2 days ago, dahil sa COVID-19, yung mga diplomats, alam niyo mga diplomats, ay tayo ambassadors for Christ. At yung mga businessmen, ay pagkatapos nag-sound ng alarm na pandemic, global affected na ng COVID-19, ay as much as possible ay iwasan raw yung maraming mga tao tulad nito. Huwag niyo iwasan, ha. Yung ibig sabihin, yung mga taong pinupuntahan talaga ng mga taong hindi natin kakilala, mga kahalubilo, at lalo na pag may mga foreigners. Okay, so sabi niya, itong mga diplomats at mga businessmen ay patuloy pa rin sa kabila ng winaringan. Kung maaari ay iwasan muna ang kamayan, magsipagkamay. Okay, so isa sa mga article na na-drawing niya ay patuloy itong mga businessmen, may mga dala silang attaché case at pagkatapos nagkakamayan pa rin sila, kaya nga lang ilang metro ang distansya, nagkaganunan lang. Okay, ba't hindi natin gayahin yon? Wag lapitan, ganunan lang. Kaya sabi ko, ako talaga every item na dinodrawing niyan doon sa column ng Proof ay talagang hitting the nail on the head. Okay? Very, very relevant. Okay? So, sa umagang ito ay tatapusin ko ang paksa na names worth having, at ito ay nabanggit rin dito ang tungkol sa living epistles.
To be more simpler than that, ang pamagat ng mensahe ay living letters. Okay? I would like us to please open our Bibles to 2 Corinthians chapter 3 at basahin natin ang verse 1 to verse 3 lamang. Okay, verse 1 to verse 3. Okay, Brother Gian, grab the microphone and please lead in the reading of God's Word. Nakuha ko naman yung signal mo, umupo ka sa mas malapit, kaya ikaw na yun. Okay. Okay. Ng 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3. 2 Corinthians chapter Sundan natin 3. please, okay? 2 Corinthians chapter 3 verses 1 to 3. Do we begin again to commend ourselves, or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? Ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. For as much as ye are manifestly declared to be the epistles of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the mind, of the heart. Tayo manalangin. Father, bless your word and help us to really comprehend the message from what the Apostle Paul wrote, reminding us through the Corinthian believers that we are the Lord's living letters to our sin-sick and dying world. I pray that you would impress and seal the truth, that we would never forget the meanings behind the terms that are even common today, and yet the people of the world would give it a different meaning than what the Bible says. And we are grateful for each one present here today. May you lift our spirits and set our hearts on fire by your indwelling Holy Spirit. And I pray for our sick members. Thou knowest every one of them. And I do pray for those who are abroad and working, our OFWs, Brother Lito, Sister Ching, and others that are just too many to mention. I do pray that you would keep them from the COVID-19 that is even reaching the Middle East. And I pray for our Brother Marvin and other seamen members, as well as for Brother Daryl, who will be leaving soon and work again on board a ship. I pray for the coming anniversary, 200th anniversary of BMMA under the leadership of Commodore Joel Abutal, and help him lead the institution to be able to have the freedom again to study your word, and that the Bible might reach to each student, and that many would be saved, as the case in the place where they were from in Fort Bonifacio. I also pray, Father, for the coming anniversary of this church, as well as our speakers. And also I pray for the Boracay camp that we are expecting to hold this Holy Week, and keep us, O Lord, from the ongoing plague, this COVID-19, and keep us in good shape, and may our health be strong, and our immune system be strong, as well as, above all, spiritually we might be high on the Lord and walking with God. Thank you for each one present, and we magnify the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow and every tongue confess that He is Lord. If not today,
soon it will happen when He comes again. Help us to be ready at all times. And thank you for Sister Pat, who is back in the Philippines. In Jesus' name I pray. Amen. Living letters. Ang salitang letter dito na masusumpungan 3 times, epistles plural and epistles singular, 3 times dito lamang binabanggit sa 3 talatang ito. And also 1 time ito ay binanggit as letters in the same, but it's in italic, meaning it's added by the translator sa verse 1. So 4 times binanggit dito ang salitang epistle or epistles, and then 1 time letters. So they mean the same thing. So I am pretty sure na kayo ay nagsusulat, you write somebody in correspondence, nagsusulat kayo is either friendly letter, it's a business letter, or love letter kung kayo mga nasa kabataan pa. So anyway, whatever form of letters ay pag kayo nagsulat, pinapadala ninyo sa address, siguruhin ninyo may complete address at saka may return address. Otherwise, pag pinadala ninyo ito nung panahon, talagang isusulat ninyo ito either kamay o typewriter. At lalagyan ng stamp at by snail mail, ito'y dadalhin ng postal system natin doon sa address. Pag wala na yung address at wala ka rin inilagay na address mo doon, susulatan ng post delivery man na ito ay RTS, ibig sabihin return to sender. So ibig sabihin yan, wala na doon yung nakatira. May mga sulat akong ganun na nangyari. Mga transients lang pala sila sa iba-ibang lugar. So bumabalik sa akin. Pag wala kang return address, iyan ay pupunta sa department ng post office na tinatawag na dead mail section. Sigurado yon. Pero ngayon ay ang correspondence ay medyo napapadali sa pamagitan ng email. Nung panahon, it takes around 2 weeks to 1 month kahit airmail yan pa abroad. Pero ngayon, pag sinulat mo sa email at the click of a button, ay matatanggap niya kaagad doon sa pinapadalan mo. So, napaka bilis ng communication ngayon na eka nga because of the computer and ang ating sanglibutan ay it has become smaller. So, no doubt, nung kayo nag-aaral pa, na ngayon ay totoo na ito sa elementary doon nung panahon sa mga high school, ay tinuturo ang letter writing. Yung friendly letter, tinuturo ito. Paano ka mag-compose ng sulat, etc. So, pagkatapos nito, susubmit mo, gigradean ito ng teacher mo. And then other than that, meron pang theme writing. Diba, kung bibigyan kayo ng topic at pagkatapos ang topic natin ngayon ay write your blessings pagkatapos ng Boracay Camp. So lahat ng campers will have to comply with that. Okay? So theme writing natin kung ano ang naranasan mo, kung anong blessing na meron ka doon na nakuha sa Boracay Camp. Okay? So mamaya, mahalaga ito sapagkat ang director at saka yung ating 3Js na advance party natin doon na sinuri mismo, ipa-flash nila yung venue at pagkatapos yung mga dorms, etc. And then ang dapat maging pocket money ninyo at kung gusto nyo sa lahat makasama, ay of course wala namang libre doon So you have, ako 1 year ako nag-prepare dito. Kaya nga kanina yung treasurer sinulatan ko sa envelope. Sa linggo-ling inuhulog ko, magkano na ba ang baon ko? Okay. So, kasi pag nariyan sa akin ay whatever the need arises, etc. Ay madulas.
No, but I'm happy na ganun lang. Fresh palagi ang blessings ng Panginoon sa akin. So, ang 3 J's na ito, si Brother JP, Jeff, at saka si Joshua, I will do some reporting. At bago sila pumunta doon, I gave them a letter, okay, of introduction. Sabi ko, ito ay church members namin na inauthorize namin na tingnan ang inyong facilities, etc. Pagbalik dito, enjoy na enjoy sila. Kaya nga lang medyo nangitim sila. But anyway, I hope na maintindihan natin ito na kayo man ay hindi nagsusulat, tinatamad magsulat, at nasusulatan at hindi sumasagot, whichever, dapat ninyong malaman na ang sulat ay ginamit ni Apostol Pablo bilang isang patotoo na ang sulat na binabasa ay kayo at ako ay itinulad niya sa isang sulat na ito ay tinagurian niyang buhay na sulat. Okay? You are known and read of all men. Okay, so dito ay tingnan natin please ang ating mga banal na kasulatan. Okay? Sa binasang talata ay maniwala kayo na ang salitang epistle o letters ay masusumpungan 21 times sa New Testament. Majority of these epistles or letters ay galing sa sulat kamay ni Apostol Pablo. Then, sinusundan ito, 8 sa kanya, sinusundan ito ng sulat ni San Juan, ni Apostol Juan, na ito ay 5 sulat. Then, ito ay sinundan rin ng sulat ni Apostol Pedro. Isipin nyo, isang mangingisda na 2 sulat ang kanya. And then, sa 5 sulat ni John ay 3 dito ay epistles. The epistles of John the Beloved. And then isa kay James at isa sa mga Hebrews na sulat rin ni Apostol Pablo. And then isa, the last letter among the epistles ay ang Jude before the book of Revelation. And making account of this, it amounts to 21 epistles in the New Testament. 21. Okay? I wonder kung nabasa na natin ang 21 epistles na ito na tinatagurian ngayon, 21 books of the New Testament. Epistles. Okay? So, itong 21 epistles, 21 na, the letter of the Apostle Paul, 2 etc., ito ay classified under 3 categories. Ang 21 epistles na ito ay tinawag na books of the New Testament. Ito ay tinagurian as church epistles. Okay? Church epistles. In other words, ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Siya lang naman ang nagsulat sa mga iglesyang na itatag niya nung kanyang kapanahunan sa first, second, and third missionary journeys niya in Asia Minor and thereafter reaching Rome. Okay? So, ating mapapansin, the second category of letters or epistles ay ito'y tinagurian after the church epistles. Wala, ang church epistles ay ang pastoral epistles na sulat ni Apostol Pablo. 4 and 2 Timothy, Titus, and kinukonsider rin itong Philemon. Although Philemon is a personal letter, but it is classified under the second categories of letters. And the third, na ito ay ang Book of Hebrews. Itong sulat ni Apostle Peter, sulat ni Apostle John, James, and Jude, ito ay tinagurian as general epistles.
kung bakit ito'y tinawag na general epistles, there is no particular church address, there is no particular person address, but it is addressed pangkalahatan. In other words, to everybody. Okay? Nung kanilang kapanahunan ng bawat mananampalataya at hanggang sa ating kapanahunan ngayon. So it is addressed as general. Ibig sabihin, pangkalahatan. No particular church or particular pastor ang sinulatan. So naintindihan na ba ninyo? Okay? Assignment sa mga members. Please read the 21 epistles in the New Testament. Okay, it's for your good, not mine, for your good. I have read it over and over again, and I still enjoy reading it. Now, dito, sinabi ni Apostle Paul, nung sinulatan niya itong isang napaka-carnal, napaka-worldly, pasaway na church, na nung sinimulan niya, ay maganda ang katayuan nito at katangian nito bilang isang totoong iglesia. Nung ito'y naitatag niya at iniwanan niya, na hoping na ito'y kaya ng manindigan at iwanan, ay ating mapapansin na itong iglesyang ito ay naitatag niya yung kanyang pangalawang misyonaryong paglalakbay. And thereafter, nung marating niya itong lugar na ito, ang Corinth ang siyang capital ng probinsya ng Achaia. At being a seaport na kung saan dumadaloy doon ang komersyo, through the ports, ay ang lugar na ito ay mayamang lugar. As a matter of fact, among the cities of Greece, itong lugar ng Corinto ang pinakamayaman sa ekonomiya. At ito rin ang lugar na napakayaman pagdating sa kaalaman, sa philosophy. Naroon ang mga philosophers. At they had a surplus of philosophers. Ang problema dito ay napakarami nilang philosophers, but wala silang peacemaker. So the Apostle Paul ay pinupuno niya ito sapagkat nung iniwanan niya ito ay walang halos na kaibahan yung dating uri ng pamumuhay nila sa pamumuhay nila ngayong sila'y mga mananampalataya na. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito sa sulat niya, yung unang sulat niya dito sa iglesyang ito ay sulat na kung saan ang binitawan niyang salita ay mabibigat na salita. In other words, talagang nakayayanig. At it was a letter of correction. Tinutuwid niya. Kaya hindi masama na kayo'y ni-rebuke o kayo'y kinokorek pag mali. Pag hindi naman, why correct? Kung wala namang ginagawang masama. So, kinorek sila ni Apostle Paul. Talagang mabigat ito eh. And then, nung naalaman ni Apostle Paul through messages sa pamilya ni Phoebe, ay ito ay nagkaroon ng pagbabalik loob sa Panginoon, ng kaayusan. At pangalawang sulat niya dito ay ito ay in the tone. Yung una ay correction letter. Ngayon sa 2 Corinthians ay commendation letter, na kung saan ay pinapupurihan, pinaparangalan niya. He is giving honor to whom honor is due. Sinabi niya ito. So, etong sulat niyang ito ay inilarawan niya dito na ang buhay Kristiyano ay dapat maalaman natin na tayo ay mga buhay na sulat. At yamang maaring hindi magkaka-interest ang mga taong basahin ang Biblia. At kayo namang mga Kristiyano ay hindi kayo mga ermitanyo. You are no hermits. And Christians are to be insulated and not isolated. At sabi ng Apostle Paul dito, they may not care to read the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation, but they won't hesitate to read your life. Because wherever you go,
binabasa ang buhay ninyo ng inyong mga kasamahan sa tahanan, sa inyong kapitbahay, the community where you live, at pagkatapos sa trabaho pinapasukan ninyo o sa eskwelahan na ito ay pinag-aaralan nyo o nag-aaral kayo doon. Wherever you go, whether you believe it or not, people are reading your life. They have something to say against you or for you, depending on how you live your life before men. So, sana maintindihan natin ang bagay na ito. You are a living, kayo ay buhay na sulat na babasahin ng inyong kapwa. Mabuti o masama ang nababasa ninyong sulat sa pamagitan ng inyong pamumuhay. So there are three things that I would like to share with you about these living epistles. Bakit tayo ay nataguri ang mga buhay na sulat? Okay? There are three things that the Apostle Paul mentioned here about these epistles, plural and singular. First of all, he mentioned about letters or letter of commendation, singular or plural commendation. Na ito ay ginawa niya na nung ito ay kanyang isinulat ang 2 Corinthians as a follow-up letter sa dating pagsasaway at pagtutuwid niya sa iglesyang ito that has fallen to carnality. Okay, so there was division, there was so much abuses in the church. So, nung ito'y nagbago at naging maayos ang buhay nila, ay kinomen sila ni Apostle Paul, letters of commendation. And I will explain this in a few while kung bakit nabanggit niya itong sa verse 1, do we begin yung sa pamagitan ng salitang again. Kinakailangan bang muli akong sumulat ng sulat ng commendation? Okay, na ito ay I'll explain a few while. Second, dito ay sa verse 2, sinabi niya dito sa mga taong pinarangalan niya, commendation letter is a letter na nagbibigay parangal. Okay? Parangalan. Second, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Dito, he brings to their minds the second truth about a letter. Ito ay a letter of circulation na tinatawag natin ngayon, circular letter. Anong circular letter? Narinig natin ito. Circular. Anong ibig sabihin nito, attorney? Circular. Circular. Umiiral na sulat. Doon sa aming barangay, doon sa aming subdivision, ay madalas may circular letter na pirmado ito ng leader doon sa amin. Yung itong linggong ito sana ay kami ay wala dito sapagkat malaking sign at pagkatapos circular letter pa, open letter pa, dinideliver sa amin, and that it should be shared among others na ngayon ay meron tayong lahat ng senior citizens na meeting dyan sa nursery room. Meron ba? Wala. Sa amin ito sa subdivision. All senior citizens. Okay, so talagang circular letter na pagkatapos may sign pa. Pagpasok mo doon sa subdivision, ang laking tarpaulin na pinapaalalahanan ito ng president ng subdivision. In the past, gusto nila ako maging president doon. Sabi ko, I cannot attend to that. I cannot even attend on Sunday. Sabi ko, unawain niya, gusto namin ikaw. Sabi ko, no, I'll be a member. At lahat ng responsibilities na doon ay napag-aralan sa subdivision, ay sumusunod ako. May bahagi ako, but not during meetings on a Sunday. Kaya sabi ko,
don't count me to be a leader. Okay, there. Because I'm already taking up so much responsibilities. Okay, so number one ang gawain ng Panginoon. Number 3, nakuha ba ninyo yon? Number 3, ay ating mapapansin, the epistle or letter of Christ, so verse 3. Paano ito nangyari? At anong message ba ang ipinapaabot sa atin para ipaabot natin sa iba? For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. So dito ay 3 things about the living letters that the Apostle Paul mentioned in our text, na ito ay naglalarawan sa buhay ninyo at sa buhay ko, na tayo ay mga sulat ng Diyos, sulat ng kaliwanagan at sulat ng Diyos sa isang madilim na sanglibutan na maaaring hindi basahin ang Biblia pero hindi mag-atubiling basahin ang mga buhay ninyo. And that is, my friend, a reflection, eto ngayon, as a letter of Christ, you are a reflection na ito'y tinatawag natin wherever you are, wherever you go, and whatever you do. Not only do you represent the Lord, kundi dito, you are a testimony for the Lord, for or against. You are either kung bilang sulat ng Panginoon, you are either bridging the gap between God and the sinners, na ito ay you are drawing them, nag-aakit ang sulat ng buhay ninyo na sila'y lumapit sa Panginoon, o ang testimony ninyo ay sulat na kung saan naglalayo sa kanila. As a letter from the Lord, you are either drawing sinners to Christ or driving them away from Christ. So you see, you are a testimony for or against Christ. Naintindihan ba ninyo yun? Kaya you ought to be very, very careful sapagkat you bring a message, okay, which is either good or bad, that will draw them to Christ or drive them away from Christ, which of course is your response. Okay, so first of all, epistle of commendation. Kung bakit nasabi niya yung salitang, kinakailangan bang muli na kami ay magdala ng introductory letter, magpakilala ako at parangalan ako ng iglesyang ako pa ang nagtatag dyan several years ago. So, eto kasi ang mensahe dito. Kung bakit sinulat niya ito hindi lamang pagsaway, isa sa problema doon sa church sa Corinth ay ang mga Judaizers. Itong Judaizers are group of zealot Jews, mga talagang hardcore na mga Jews ito, na kung saan binubuntutan nila si Apostol Pablo. Pag saan nakapunta si Apostol Pablo, susundan nila ito, at lahat nang naitaguyod ni Apostol Pablo, sinisiraan nila si Apostol Pablo para mawala ang pagtitiwala nila kay Apostol Pablo. At sa 1 Corinthians chapter 9, ang kanilang ibinabato kay Apostol Pablo na pinapawalang saysay nila ang ministeryo ni Apostol Pablo, ang kanyang kalagayan, ang sabi nila na mga Judaizers, mga false teachers and false apostles, sabi nila, si Pablo ay peking apostle. Ang nakikilalang apostles na lang naman ay yung quorum of the 12. Wala nga naman si Apostle Pablo doon. Kaya sabi nila, sinisiraan nila, he's a fake counterfeit apostle siya. Okay, tingnan natin please sa 1 Corinthians chapter 9. Kaya nga itong sulat ng ito is more or less a defense of his apostleship. 1 Corinthians chapter 9. Alam ko, I hope hindi ako mali dito ng reference. Okay, 1 Corinthians chapter 9, sabi dito,
Okay? Am I not an apostle? Dito ay sinasagot niya ito. Bakit? Nung nariyan ako, kayo'y mga ebidensya, kayo'y mga bunga ng aking ministry. Kung ako'y peking apostle, kung ako'y peking kristyano, di nagkakahulan, peke rin kayo. And that's just it. Sinisiraan nila. So, wag na tayo magtaka ngayon kung totoo yun nung panahon. Totoo rin ito ngayon. Very common ito sa tao na dahil sa kainggitan na hindi mo mapantayan, nahihigitan ka, ay yung tinatawag na crab mentality, ay gagawa at gagawa ka para siraan siya. At ikaw ngayon, ang malungkot, ibaba siya para ikaw ay mataas. So dito, yan ay naging problema ni Apostle Paul. So lahat pinagdududahan na. Samantalang sa mga church na naitaguyod niya ng kanilang kapanahunan ng Apostle Paul nagpapastor, sabi nila, ang kanilang zeal at ang kanilang devotion sa Panginoon, sa faithfulness sa leader, nang sabi ni Apostle Pablo, naalala ninyo na yung loyalty ninyo sa Diyos, sa akin at kay Kristo, ay handa kayo na kahit ang mga mata ninyo ay dudukutin ninyo at ihahain ninyo sa akin. Pero ngayon ay sandali lamang na panahon ay kinu-question na ninyo ang aking authority as an apostle. Totoo yun, si Apostle Paul was not a member of the quorum of the original 12 apostles. But mind you, si Apostle Paul was a very special apostle ng Panginoong Kristo. Qualifications ng isang apostle ay sa book of Acts chapter 1 verse 23 and 24 na nakita niya ng mukhaan ng Panginoon. And thereafter ay kinomission siya ng Panginoon at he can perform miracles and signs. At yan lahat ay pasado si Apostol Pablo. There was no question about that. Kaya nga lang, yung church dito sa Corinth na kaya nga pinaalalahanan ni Apostle Paul, dahil nga sa nagkaroon ng hindi pagtitiwala kay Apostle Paul at nabighani na doon sa mga peking, mga ngaral, ay nung sinulatan ito ni Apostle Pablo tungkol sa giving para sa mga mahirap na mananampalataya sa Jerusalem, hindi sila makarespond. Bakit? Kasi binulsa na ng mga false teachers yung pananalapi, yung pera ng simbahan. They were drained by the false apostles. Kaya sabi ng Apostol Pablo, grabe nagpadaya kayo ng gusto. But at least, thank God, sabi niya dito, na kayo ay tumanggap ng pagtutuwid. At kayo ay nagbabalik loob sa Panginoon, at nabalitaan ko na maganda na at maayos na ang iglesia dyan sa Corinto. So he said, do we have to write a commendation letter again just like as it was before? Okay? Sabi niya, there should be no need for this because you know me, I know you. We started from the very scratch. We were together. I taught you all the things that the Lord Jesus Christ would have me to preach and to teach wherever I go. So, dito ay ating mapapansin, yan ang ibig sabihin ng commendation letter na pinaparangalan o ngayon. Kung kayo ay, today, it is said, kung kayo nag-apply ng trabaho, one factor na binibigay sa applicant is, madalas na-impress ito sa ating mga mindset, it is not what you know, it is whom you know. So, kung meron kang introductory letter or endorsement letter sa taong yon, big boss o CEO, at pagkatapos magkakilala kayo, magkaibigan kayo, you give the person a commendation letter. The bearer is so and so, and he's a faithful church member, etc., etc., etc. I hope you will give him the opportunity
to be a part of your company and work for your company, etc. But whatever, okay, it's in your hands. Your friend, okay. Isang example nito ay the Apostle Paul ay nakapag-win siya ng isang alipin, isang slave na kung saan maliban sa ninikawan niya ang kanyang amo ay ito ay nilayasan niya pa. Criminal ito. Dalawang krimen, pagnanakaw at paglayas. At nagtagpo sila ni Apostol Pablo sa Roma. At itong lalaking ito ay nadala ni Apostol Pablo sa pagkakilala sa Panginoon at sabi niya, kapatid, dati ikaw ay, you are a servant of man, now you are a servant of Christ. You are a bad servant of Christ. Set the wrong right, you have to go back sa amo mo at tumingi ka ng tawad, etc. At kung ano man ang pagkakautang mo, kung wala kang may babayad sa kanya, huwag ka mag-alala, ako ang bahala niyan. He wrote a letter, this friendly letter that is classified as a pastoral letter, at doon sa lugar ng Colossae, pinabalik niya ito. At bumalik ito, dala ang sulat na ito kay Apostle Paul. At nung sinulat niya ito, ang sabi niya, kapatid, no doubt siya rin ay naging tulong sa lalaking kanyang sinulatan o maaaring bunga rin siya ni Apostle Pablo. Kaya sabi niya, kung anong pagkakautang nito na nagdadala ng sulat na ito, ay parangalan mo siya at nangangako ako na pagpunta ko dyan, ay anumang pagkakautang niya ay babayaran ko. And that's a clear picture ng ating Ama at Panginoong Kristo at tayong mga makasalanan na sinasagot ng Panginoon ang ating kalagayan pagkakautang sa Ama sa pamagitan kanyang pinambaya doon sa krus ng Kalbaryo. Question: sino ang lalaking yun na sinulatan ni Apostol Pablo? Sino? Si Philemon. Anong apelyido? Hindi nyo alam. Okay, pagdating sa langit, tanungin natin. Sino yung slave na pinabalik niya na tunay na naligtas, ayusin mo yung problema mo. Ako ang mananagot, akong babayad sa kanya. Sino yon? Kaya kung hindi niyo pakilala, pumunta kayo sa mga department stores at mas magandang isuot niyo siya. Pag nasuot mo siya, you would feel exactly how he felt. Onesimus. Di ba? Sino may Onesimus na barong o suit, Amerikana, may-ari niyan, believer eh. Okay? So, patronize it, pero mas magaganda ngayon yung mga barong Pilipino eh. Tuwing dumadaan ako. Kaya nga lang, sa cost, nataturn off ako. Sabi ko, pambili ko dyan, itulong ko na lang sa iba. Mabuti naman. Kasi, ayoko mambilin, may nagbibigay sa akin. Hindi ko naman ini-impose na bigyan ninyo ako. But thank you just the same. Okay? Ganon lang yun. Let your blessing go into circulation. Second, circular letter kayo ng Panginoon. Sabi ng Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, dito sa 2 Corinthians chapter 5, naintindihan ba ninyo yung unang sinasabi niya? Letter of commendation. Nabigyan na ba kayo nito? Na kayo ay nabigyan ng letter na dinala ninyo at pagkatapos, whatever the response, kayo at sila lang nakakaalam. Okay, so anyway, ye are our epistle, written in our hearts, known and read of all men. Sabi na po sa Pablo, dapat ninyo malaman na kayo, di ko na kinakalang introduce at parangalan ko uli at ipakilala ko ang aking sarili because nangyari niya, kilala ninyo ako. Okay, you were just deceived by these Judaizers. Kaya sabi ni Apostle Paul, dapat alalahanin ninyo ito sa kanyang correction letter na kayo
ay bunga ng aking ministry. Second missionary journeys ni Apostle Paul, itong mga taong ito ay naligtas under his ministry. Kaya sabi ni Apostle Paul dito, kayo ang aming mga sulat na kayo ay nasa aming mga puso. At hindi lamang na nasa puso namin kayo, and of course, kung nasa puso ito, ay naalaala sa panalangin. We pray for you. And hindi lamang na nasa puso namin kayo, but sa lugar na yan na kinaroroonan ninyo, you are known because you live in Corinth. At kilala ng isa't isa ang tao dyan sa Corinto. By their fruits, you shall know them, ang sabi ng Panginoon. Kaya your position as a living letter you are known by the people you go with and do business with every day. And not only that, you are known, di ba dati, sisiglang, testimony, ang ganda, testimony. But you were read, binabasa kayo. Now, let us suppose umagang ito, dumating ang Panginoon dito, hindi pa rapture, pero malapit na, halimbawa lang dumating siya dito at nakita nating lahat at sabihin sa inyo, okay, go and tell them what great things I have done for you. Tulad ng sinabi niya, di ba, sa isang pinagaling niyang sumunod sa kanya. Go home to thy friends and tell them what great things the Lord hath done for thee. And that is exactly a message that the Lord would have you tell everyone that you come along with your friends or people or strangers na naka-meet mo sa buhay na ito. Masabi niyo ba ito? At tulad ni Apostle Paul, ng confession niya at the close of his ministry before he was executed, ang sabi niya dito, I am free from the blood of all men. Sapagkat lahat ng mga tao na nakalubilo ko, nakatagpo ko dito sa ibabaw ng sanglibutan, ay dinalhan ko sila ng mabuting balita sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa mensahe ng aking buhay na dati ako ay isang masamang tao, mamamatay tao, taga-usig, at ako ay isang number one na kaaway ng Panginoon. Pero no ako ay kinatagpo niya doon sa daan ng Damascus, everything was changed. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung kayo'y business, you see to it that ang business mo is done honestly and for the glory of God. Na hindi mo, you never take advantage of those na you do business with. Okay? Ngayon, ibang-iba ngayon para kumita ka, kinakailangan mag-resort ka sa pandaraya. And everything that is being sold today is so standard. Kaya kung bibili ka ng piyesa, ano ba, original ba? O replacement? Gusto mo original, mahal yon. Gusto mo replacement, made in China yon, free COVID pa. COVID-19. So you see, ating mapapansin ang katotohanan ito. Na kayo at ako ay mga buhay na sulat ng Panginoon. Na kayo ay binabasa kung anong mensaheng pinapaabot niyo sa kanila. You can never invite them to come to church kung nakikita nila sa inyo na ikaw nga ay hindi ka matapat sa Panginoon at sa pagdadalo sa bahay-sambahan. You are guilty of breaking what the Apostle Paul said, not forsaking the assembling of yourselves together. So dito ay ating mapapansin na kayo'y nakasulat sa loob. Kaya mahalaga, may special na kalagayan o ugnayan yung taong nakapagdala sa inyo at kayo na nadala niya. Diba? And you ought to thank God for the human instrument na ginamit ng Panginoon
para kayo ay may pagkasundo sa Diyos. Okay, so you must be thankful to the Lord for that. And finally, okay, you are the epistle of Christ. You are a letter read and known of all men. Sa loob, ang unang makakakita niyan, kung talagang kayo ay talagang anak ng Diyos, ay mga mahal ninyo sa loob ng tahanan niyo. Sa Matthew chapter 10, verse 42, if I can recall the verse, ang sabi doon, and a man's foes will be they that of his own household. Kung ikaw ang naaligtas sa loob ng inyong tahanan at mga kasamahan mo ay hindi mga believers, ay pag nalaman nila at nakikita nila ang chase, na-expose sila, mag-react sila, at hindi maganda ang masasabi nila laban sa inyo. At sasabihin nila, mas mabuti pang ikaw ay nung hindi ka baptist, nung hindi ka ligtas, at kasama-sama tayo dito, masaya tayo. Pero ngayon ay tilay sa mga dating gawain natin na aloof ka na, umiiwas ka na, at puro ka na lang Bible, puro ka na lang pray. Naalala ko tuloy, yung aking pinakabunso sa 8 apo namin, ay pumunta sa amin, ay natural yon, malapit sa akin, ay ang tawag sa akin, hinahanap ako. Si Papa? Pagdating ka agad doon, asan si Papa? Papa isad na lolo. Papa, medyo I feel young eh. Asa si Papa? Papa, ay sinalubos ang Mrs. at nasa office ako. Sabi niya, he's in the office reading the Bible, reading. At sinagot ka agad siya, hindi na siya nagdakwan. And pray. So, bumabaon. Mga bata, nakikita lang nila. Bumabaon kaya pag reading ka, pray at susunod. Okay. Read your Bible and really? Okay. So dito yung ating mapapansin, bilang epistola o sulat ni Kristo nang sabi dito, ibang klase, he makes a comparison between the written laws of the Old Testament, the 10 Commandments written in 2 tablets of stones, not very long, dadaanan natin ito sa nightly services natin, yung 10 Commandments. Na ito ay representing the Old Testament, the law of Moses, or the Mosaic covenant or dispensation, na kung saan yun ay sinulat doon. Pero sa kabila ng pagkasulat nito, God never intended na ang 10 Commandments, no matter na 100% mong sundin, na ang 10 Commandments was talagang inilalabas nito ang ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos, that we all have come short of the glory of God. The 10 Commandments were not given to save anybody. The 10 Commandments is God's revelation of holiness to tell you that as a sinner, kayo ay under condemnation. The 10 Commandments is a ministry of death to the sinner. Whereas, etong the New Testament, nang sabi niya dito, you were written not with ink, but you were written with the Spirit of the living God in your heart. Sinulat kayo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi sa tabletas ng bato, kundi sa inyong mga puso, sa inyong kalagayan, na kayo'y mga makasalanan dahil sa tinta na pinatulot ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. What color of an ink did the Lord use? Red, symbolizing the precious shed blood of Jesus Christ. Sabi niya, that's why don't take
your position as an epistle of Christ lightly. Your testimony counts before God and before men, whether it's good or bad, for every bad, and it will be rewarded with no reward. Oh, ganda ng reward na no reward. But for every good, as 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that we may give accounts of the things which we have done in this body, whether it be good or bad. Pero it's not a condemnation and to cast us into hell and the lake of fire, but it is to determine whether we deserve to receive an honor or as a reward from the King. Okay? So last, sabi dito, you are the epistle of Christ. Let me close with this. Time is ticking fast. Isang araw, this is how people read your testimony. Bakit hindi ka magsalita? Because it is said at times, action speaks louder than words. Your action speaks so loud that I cannot hear you, but I can read you. Tama? People will read us. And the message we convey is good or bad. Isang araw, iwasan natin ito Isang araw, nangyari ito sa isang lugar sa, I guess, Inglaterra. Sino sa atin ang nakapunta na ng Dubai? Wala. Wow, talagang is a beautiful place. Doon sa Dubai, pag matraffic ang kalsada, ay they resort to a bridge na ito doon mismo sa ilog. Sa ilog, nakalitaw lang ng konti sa ilog pero makita mo yung tubig. Yung bridge na ito ay pag hindi na sa oras, hindi na mabigat yung flow ng traffic, ay at the push of a button, ito ay nawawala, naghati ito. Ang tawag dito ay drawback bridge. Sa Amerika ay yung mga ganon, yung mga drawback bridge. So pagkat sa tubig ito ganon. Sa isang lugar, isang araw, ay modernong mga train, ngayon kabibilis, ay sila ay dadaan sa isang lugar na may tulay at malalim yung ilog. So, yung train, tuloy-tuloy ito, yung train engineer ay sa hindi naasang pagkakataon ay yung in charge na engineer doon sa bridge, sa drawback bridge, ay sa malayong lugar pa, for some reason nagkaroon ng problema yung bridge na kung saan ay malayo pa, naglagay siya ng pulang bandera para makita ng train engineer, ng driver ng train, na pula. Anong ibig sabihin ng pula? Stop, tumigil ka na. Malayo pa, distance pa ito sa bridge. So balit, yung train engineer ay nung nakita niya ito, sabi niya, go! Tuloy-tuloy siya. Sabi ng bridge engineer, red flag inilagay niya doon. So tuloy-tuloy ito. At nagkaroon ng sakuna yung train nahulog. At pagkatapos tuloy-tuloy doon sa ilog, at 18 ang namatay. Hindi ko kilala yung mga pangalan ng 18. Namatay na sawi sa maraming pasahero, nahulog, namatay 18. So under investigation sila. Ang sabi ng train ng
ng bridge engineer. Sabi niya, winarningan ko na itong mga train na ito, mga engineer ng train, nilagyan ko na ng pulang bandera. Sabi ng train engineer nung ako'y nagpapalakad, nakita ko yan. Puti na bandila. Kaya tuloy-tuloy ako. Pinuntahan ito ng investigators, yung nag-imbestiga na mga sumusuri sa kanila. Nung pinuntahan nila, hindi mo nga talaga maintindihan kung pula ito o kung puti ito. Yung bridge engineer, pula raw. Yung train engineer, puti raw. Nung nakita nila doon, sila mismo nagulat. Hindi malaman kung pula o kung itim. Alam niyo bakit? The flag was faded. Faded. Ano yung sa Tagalog, faded? Kumupas na. Nakukupas naman pag arawan. Kumukupas naman Kumupas na. Kaya, yung mga sulat na ito ng Panginoon, pula o puti, o baka kumupas na kayo. Hindi pa nga sumisikat. Laos na, kupas na. May God help us and remind us that you are a living epistle known and read of all men. They would not care to read your Bible, but they will not hesitate to read your life. Your testimony is very, very important. Every head bowed and every eyes closed, no one looking around. Oh, Father, maraming salamat po sa umagang ito. Napakaraming biyaya ang sa amin ay pinaabot ng inyong mapagpalang kamay. Na kami, mga kaaway, minarapat niyong maging kaibigan. At ang Panginoon ay nagsalita at a cost na naging kaibigan kami ng Diyos. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. That while we were yet sinners, Christ died for us. We are children of God. We are servants of the Most High God. We are ambassadors for God. We are living letters from God. May they read the God-glorifying message na isinulat ng Panginoon sa aming mga puso. May I add, Father, would you please look at me before I close in prayer, na magbibigay ng appreciation sa Panginoon at Kanyang ginawa sa atin. Sa simula ng mensahe ay binanggit ko ang lahat ng mga sulat na isulat ng mga alagad, mga apostol ng Panginoon ng kanilang kapanahunan. Buhay na mensahe ang pinapaabot sa atin. Ang Panginoon ay hindi personally nagsulat maliban nung kanyang kapanahonan sa lupa ng isang babae na nahuli sa akto ng pangangalunya na narapat lamang ay batuhin hanggang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Yung kalagayan ng babaeng ito ay kahabag-habag at ang Panginoon ay nakita ang kanyang katayuan. At ang Panginoon, for once in his 33 years sa ibabaw ng sanglibutan, this is the only time that he ever wrote at nagsulat siya sa lupa. And nobody knew what it was that he wrote on the ground. If you are interested, you can ask him when you get to heaven. If you are not going there, no way, no answer for you. Sinulat niya at pagkatapos na naisulat niya, tininan niya ang lahat. Sino man sa inyo ang hindi nagkasala at siyang unang dumukot ng bato at batuhin ang babaeng ito. At silang lahat ay tumalikod at naiwanan ang Panginoon at ang babaeng ito na huli sa akto ng pangalunya. Ang sabi ng Panginoon, babae, asan ba ang mga nagsisipag-akusa sa inyo? Tumingin siya, kanyang palibot sa, wala na po, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, go and sin no more.
She found mercy and grace before the Lord. Ang sabi ng Panginoon, umayo ka, huwag ka na magpatuloy sa ganyang gawi at ugali ng pagkakasala. You are now a living letter. You are now a letter of Christ to sinners like you. And thereafter, ang ating Panginoong Kristo may not have written any other message. She preached and taught, but at the close ng book sa Bible, sa Book of Revelation, nagpadala siya ng sulat na dinikta niya kay John the Beloved, 7 letters to the 7 churches in Asia. He may not have directly written it, but it was a letter from him. It was a message of love. It was a message of wanting his churches to go back to their first love, na magsipagbalik loob sila sa kanilang unang pag-ibig nung sila'y naligtas. Huwag na sa paglipas ng taon ay ang mangyari sa inyo ay maging kupas na ang inyong patutuo, o kaya hindi na ma-discern ang mensahe sa buhay ninyo sapagkat ay kayo'y nalayo na sa Panginoon. May God forbid that it would happen. And may the Lord use us as a living Bible to others, because we are the Lord's letter and letters to others. Now this morning, this is upon each one of you. Sa umagang ito, bilang naunawaan na ninyo na kayo ay kung kayo ay may Kristo at may kaligtasan at anak ng Diyos o Kristiyano, kayo ay mga buhay na sulat ni Kristo sa isang makasalanan at madilim na sanglibutan. Nababasa ba nila ang mabuting balita sa pamumuhay ninyo? May patutuo ba kayo? O kaya kahiya-hiya ang pinapaabot na mensahe ng inyong buhay na nagdudulot ng kapigatian sa maibiging puso ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo? Naway palalahanan tayo ng Panginoon. It's time to go back to our first love. Lord, cleanse me. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins. If your testimony has faded, let the Lord take over again. He will continue to wash it with His blood, and that it would declare a message, living and true message, because you are His messenger. Our Father, you know how we stand before you. Although permanent ang aming standing, however, our state may be different. We may not be in good fellowship. Our lives may be out of tune and out of touch with Him who loved us and gave Himself for us. We seek your forgiveness, and oh Lord, may our lives reflect the glory of the cross and the Christ that died on it. As we go back to our respective homes, I pray that we would never lose sight of this truth, that people are reading our lives. Before I close in prayer now, you are here this morning. You know how you are doing, in good shape or out of shape. May the Lord restore
that broken fellowship. May the sweet Spirit of God refresh, revive, and reuse you. That the message that people reach in your life ay nakakaantig ng puso, nakakalalhati sa Panginoon at nakapag-aakay sa mga wala pang kasiguruhan ng kaligtasan. Lord, thank you for human instrumentality. Thank you na iniligtas mo pala ako na may layunin ka. I am saved to serve. And may each one of us be found doing that for your glory. And at your coming, hindi kami mapahiya. Before I close in prayer, Pastor, please pray for me. I need personal revival. I need to get in touch and get back to my God. Please pray for me. I would be glad to pray for you. Yes. God bless you and increase your faith and use you for His glory. Our Father, we give you the praise, the honor, and the glory. And as we leave this place bound for respective homes, guide us safely and keep us safe on the road while we drive or while we commute. And, oh Lord, I thank you for each one present this morning. And I pray that the Holy Spirit who quickened us would revive us and that we would be on fire while waiting for the Lord, and that the living message from this living epistle might be simple, short, and straight, and for the glory of God. Bless each uplifted hands and bless each one here today, and we appreciate you more than ever, and we are thankful for this freedom that we have in our country, the freedom of worship which some countries do not have. And thank you for the privilege that we could meet with you as a church and be in adoration. We are awed at your greatness, and thank you for each one here today. We even include our visitors that you would cross their paths should they be unsaved. And I do pray that you would continue to use us for your own glory. All because of Jesus, and for His sake we pray. And the people of God said, Amen. God bless you and have a nice day.